Hello guys, I have a guest here and this guest of mine is came from other place, from other bayan. So, ito guys, medyo mahirapan ako dito makipag-interaction or conversation kasi siya nga ay mayroong disabilities na isang mute and then at the same time, it's not totally a deaf kasi nakakarinig siya pero medyo mahina. So, ayun guys, dinala siya dito ng kanyang guardian kasi nga, ang hirap din naman sa sitwasyon. Just keep on watching here and then you will know kung ano ang nangyayari sa kanya and then at the same time kung paano siya makipag-communicate sa akin dahil hindi naman talaga guys ganun ang special ano ko talaga na para sa mute and deaf. So, I will try my best na makapag-communicate sa kanya just to find out something kasi nako-confuse yung guardian niya sa mga pangyayari. Okay guys? Let's first here. Really necessary na pray over. Dapat hindi ka mamaya may sa'yo mo nasa Facebook na maraming pinag sa'yo. Parang gusto ko sa Facebook. So, paano yung nag-stop siya? So guys, ayan, have you watched our my interaction with her? So, this young lady is really having a hard life because you know why? Her parents, both of them, are not around anymore in this world. So, anyway, there is a guardian, a father of her, leave her in a guardian which is have this special power of attorney to taking care of her, to handle everything for her. But unfortunately, guys, she got bullied. It is really hard na pag tayo ay isang parents ng batang may kapansanan and someday na mawala tayo sa tabi nila, ano ang buhay na tatahakin nila na hindi na tayo kasama nila. 'Di ba? So, yun lagi naman guys, ang wino-worried ng mga parents, kagaya nga nito, ito na yan guys, na-experience na talaga to, na ganun kahirap. So, her father paid the whole year for her to continue her study in college, but yung guardian, na mayroon naman sanang pinirmahang SPA, tinitigil siya. And then, she was so depressed kasi nga, hindi siya naintindihan, may mga bagay-bagay ng mga sinasabi sa kanya, at the same time, para yung nasa isip niya na wala siyang pera, kailangan niya yung pera, pero wala siyang magawa, di po ba guys, ang hirap talaga nun. And then, dumating na sa punto na naplansya na nasaktan niya yung sarili niya, kasi sinaktan yung sarili niya dahil hindi niya magawa na manakit doon. Kasi sinaktan siya eh. Tandaan ninyo mga parents or guardian ng isang batang may disability, pag tayo ay nanakit ng damdamin nila, hindi nila ma-express kung ano yung nasa loobin nila, definitely sasaktan nila sarili nila. Kung sinaktan nyo man sila physically, may tendency na lalaban sila sa inyo, sasaktan din kayo, or either, sasaktan nilang sarili nila. So, this is what happened to her. Pag once ang bata may disability na pinalaki mo na mapagmahal, may concern, naku guys, pag yan itatanim nyo sa isipan at puso nila, yun na yun sila. Hindi sila yung kagaya sa mga normal na pwede pang ganito, pwede pang ganon. Please,
wala kang magawa bilang isang parents kasi nandyan ka na sa bingit ng kamatayan. Yung iba nga dyan, bigla-bigla na lang namamatay, di po ba? Pero kailangan talaga natin paghandaan yan. Ikaw naman na guardian na pinagkatiwalaan, kasi hindi naman ikaw gagawing guardian ng isang tao or hindi ka naman yung gawing spay kung wala siyang tiwala sa'yo. Pero before mo sana yan tatanggapin ang responsibilidad na inalok sa'yo, you have to make sure din sa sarili mo na nandito yan sa puso mo. Hindi yung tanggapin mo lang siya dahil mayroon ka lang personal na interest. Kasi guys, lalo na yan guys sa may mga kapansanan, how sorry they are, how poor thing they are, na tumanda sila or lalaki sila, tumanda sila na wala silang parents. Tapos ipagtiwala sa'yo ng parents pagkatapos, yun ang gagawin mo. Parang hindi siya maganda. You just try to put yourself din naman sa naging magulang nila. Paano na lang kung ikaw ay may anak na may kapansanan, adi pinagtiwala mo ang anak mo sa isang tao na alam mo naman pwede mo pagkatiwalaan, pero pag wala ka na lang pala sa tayo, ganyan palang gagawin nila sa anak mo. Hindi po ba guys, masakit din yun. At lalo na sa isang guardian, sa isang magaguardian ng isang tao or isang batang may kapansanan, you need to know more. You need to learn a lot of things. How do you interact with them? How do you communicate with them? How do you find out kung ano ang gusto nila sa sarili nila, gusto nilang pagkain, and most of all guys, bago mo tanggapin ang mabigat na responsibilidad na yan, you need to engage yourself through seminars, training, para matutunan mo ang lahat na yan. And then, you can have a happy hour, a happy conversation with that child with disabilities. Kasi pag hindi mo siya gagawin, walang mangyayari sa iyo, hindi mo talaga maintindihan kung ano yon ang nais nilang iparating sa iyo, kung ano yung gusto niya, kung ano ang pwede mong gawin para sa kanya. I know this is not easy, pero kung sa tingin mo, hindi mo naman kaya yan i-adapt, hindi mo naman kayang panindigan, don't take the responsibilities. Kasi guys, imbis na makatulong ka para lalago siya, makatulong ka para mapabuti siya, ikaw pa yung cause para ma-depress siya. Tandaan nyo guys, they are prone of this depression. Hindi tayo hahawak ng responsibility sa isang taong may kapansanan na para siya ay ma-depress, para siya ay lulubog, kundi dapat tayo ay makakatulong sa paglago niya. Dahil guys, tandaan nyo, sa bawat iniisip natin, sa bawat ginagalaw natin, sa bawat plano na kung anong meron tayo, God una-una ang nakakaalam doon. Masakit man, tanggapin yan, pero kailangan tanggapin natin pag tayo ay paparusahan dahil hindi natin nagawa ang tama, lalo na sa mga gifted child. Tandaan nyo yan. Ito lamang po ay isang hagi ko sa inyo. Dahil ako po ay isang ina din ng may kapansanan. Sobrang hirap talaga guys, pero dahil ako ay isang ina, at natutunan ko siyang tanggapin, kaya ko in-enjoy ang bilang pagkaina ng mga batang may kapansanan. So guys, thank you for watching me. Have a nice day.